Ibang balita naman, isang makasaysayang pagtitipon ang isinagawa kamakailan sa Barangay City Heights sa General Santos City para sa IP Leaders Convention, kung saan inilatag ang mga konkretong plataporma ng mga aspiranteng senador mula sa PDP Laban na layong itaguyod ang kapakanan ng mga katutubo. Si Daisy Catala magbabalita. Mainit na tinanggap ng mga IP leaders at chieftain ang mga tinatawani na Pastor Kibuloy at Kapuyat. Ipinakilala ang mga pangunahing plataporma ng dalawang aspirante na nakasentro sa pagpapalakas ng karapatan ng mga IP, pag-angat ng antas ng pamumuhay sa kanilang mga pamayanan at pagpapalawak ng serbisyong panlipunan tulad ng dekalidad na edukasyon, maayos na kalusugan at sustainableng kabuhayan. Isa sa mga binigyang diin ng mga kinatawan ay ang paglikha ng mga pulisiya na magtataguyod sa ancestral domains, pagsuporta sa mga programang pangkabuhayan para sa mga katutubo at pagbibigay ng pantay na oportunidad sa sektor ng mga IP pagdating sa edukasyon at trabaho. Ipinahayag rin nila na sina Pastor Apollo C. Kibuloy at Aling Kapuyan ay parehong may malalim na pag-unawa at taus-pusong malasakit sa mga suliranin ng mga katutubo, bunga ng matagal na pakikipag-ugnayan at walang sawang pagtulong sa iba't ibang IP communities. Sa isang panayam, binigyang diin ni Attorney Ruben Dasay Lingating, campaign manager ng Ipano Sambayanan Party List, ang kahalagahan ng pagtuturo ng batas ng IPRA upang maprotektahan ang mga katutubo laban sa armadong recruitment. Una, sa usapin ng ancestral domain, ang mga katutubo, ang mga teritoryo nila ay nalalagay sa mga malalayong pook o lugar ng ating bansa. Sila yung madaling ma-recruit ng New People's Army dahil nga hindi itinuturo sa kanila ng grupong ito ang batas ng IPRA. They were kept in the dark simply because they don't want these people to realize na kinikilala na ang kanilang karapatan so that they will continue to fight government using yung armed struggle. Yan yung isa na dapat talaga namin pinagdidiinan ni Senator Aling Kapuyan dahil kapag ito'y pinabayaan natin, muli tayong babalik doon sa mga panahon kung saan ang mga katutubo ang ginagamit ng mga armadong grupo na ito. Bukod sa pagpapakilala ng mga plataporma, nagkaroon din ng maikling open forum kung saan ibinahagi ng ilang IP leaders ang kanilang mga hinaing at pag-asa para sa kinabukasan. Isa na rito si Dato Edmund Pangilan na nagbigay diin sa kahalagahan ng pangangalaga sa Republic Act 8371 o IPRA Law. At least yung pagdepensa sa una yung batas namin, yung Republic Act 8371 na gustong buwagin o gustong i-amend ni Romualdo, yung congressman sa Camiguin, na ayaw namin sa buong buhay namin. Ngayon lang kami nagkaroon ng batas. Ngayon gusto niyang i-amend para ilipat yung management. So pag manalo si Pastor, malaki ang may tulong niya kasi nasa Senate siya. Talagang siyempre ang power as being the legislator, pwede niyang harangin o pwede siyang gagawa ng paraan na huwag ituloy yung House Bill 9608 kasi yun ang hadlang sa IPRA. So malaki talaga. Pagdepensa lang sa IPRA at saka yung UNIFIL, alam ko pag wala pang UNIFIL, alam ko yung mga plano ni Pastor. Pag organize ng UNIFIL, nandoon ako. Pag launching sa ibang program ng UNIFIL, alam ko. So yung UNIFIL mismo makakatulong sa programa sa IP. Kasi yun di ba ang tututok ng indigenous peoples. So malaki, kung ako, karapat-dapat talaga manalo si Pastor. Bilang tugon, nagkaisa ang IP leaders sa pagpapahayag ng kanilang buong suporta, hindi lamang para kay Pastor Kibuloy at Kapuyat, kundi para sa buong slate ng PDP Laban. Anila, nakita nila ang tunay na sinseridad, kakayahan at dedikasyon ng mga kandidato upang isulong ang kapakanan ng mga katutubo, kaya't nararapat lamang silang iluklok sa Senado. Ang IP's Leader Convention ngayong araw ay nagpatunay ng matibay na ugnayan at pagkakaisa ng mga IP community sa pagsuporta sa mga lider na may tunay na malasakit sa kanilang kapakanan. Sa pagtatapos ng programa, nagkaisa ang mga IP leader ng Sarangani at Jansan sa pagpapahayag ng kanilang pagsuporta sa PDP Laban. Umaasa sila na sa tulong ng mga bagong leader, mas maisusulong ang karapatan, kapakanan at kaunlaran ng mga katutubo sa buong bansa. Mula dito sa General Santos City,
Daisy Catala, ang iyong citizen correspondent, nag-uulat. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.